Isang masayang araw sa inyong lahat mga bata. Kumusta kayo? Lalo na sa ating mga mag-aaral sa grade 5. At tayo ay nasa ikalawang linggo na ng ating pag-aaral para sa ating GMRC at ang ating pag-aaralan para sa ating week 2 ng quarter 2 ay mga sariling paraan ng pagmamahal sa mga magulang o tagapangalaga. So paano ba natin may papakita ang ating pagmamahal sa ating mga magulang o sa ating mga tagapangalaga na walang sawa sa pagbibigay sa atin ng suporta at pagmamahal sa atin. So ang ating layunin para sa araw na ito or sa linggong ito ay naipapakita ang pagiging mapagpasalamat sa pamamagitan ng pagdakila sa mga mabuting ginawa ng kanyang mga magulang o tagapangalaga. So para sa ating unang araw, so ang tema natin para sa buong linggo ay ang pagiging mapagpasalamat o paano tayo magpapakita o paano natin ipapakita ang ating pagpapasalamat sa ating mga magulang o sa mga tagapag-alaga natin. So gawi at wika, tayo ay magkakaroon ng maikling balik-aral, sagutin ang mga tanong. Paano mo ipinakikita ang iyong pagiging magalang sa pamamagitan ng iyong gawi o yung iyong action at sa pamamagitan ng iyong wika o salita. So maraming paraan, hindi ba? Yung pagiging magalang pwedeng ipakita sa pamamagitan ng pagmamano, pagbebeso, paghalik sa kamay, at maaari rin yung pagyuko. Sa pamamagitan naman ng pagsasalita ay yung paggamit natin ng po at opo, ho at oho, no? Gumagamit tayo ng paki kapag tayo ay may nais na ipaabot sa kanino man. Ito man ay kasing edad natin, mas bata sa atin, o higit na matanda kaysa sa atin. So para naman sa ating lyric konsepto, so maaari niyong pakinggan ang awitin ng isa sa mga iconic at legendary na mga awit ng Pilipino. At ito ay ang awiting Anak ni Freddie Aguilar na kung saan dahil sa sobrang kasikatan nito, no, ilang na-translate o naisalin ang kantang ito sa iba't ibang lengguwahe, sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa ganda ng mensahe na nais iparating ng awiting ito. Okay, so dito, ayan, maaari kayong magkaroon ng pangkatang gawain at kung saan inyong susuriin ng iba't ibang bahagi ng awiting Anak upang maunawaan ang mensahe na to. So para sa unang pangkat, una hanggang ikatlong saknong, ikalawang pangkat mula ika-4 hanggang ika-6 na saknong at ikatlong pangkat mula sa 7 hanggang ika-10 saknong. So narito mayroon tayong liriko rito, so hindi ko naawitin at hindi naman kagandahan ang boses ni ma'am. So inyo na lamang itong pakinggan sa inyong klase o kung hindi naman sa inyong libreng oras, inyong pakinggan at suriin ang awitin. Pero ipapakita ko sa inyo ang liriko ng awit na Anak. Okay, at ating suriin yung ating awitin. Kumbaga tingnan natin kung ano ba ang nais na iparating sa atin ng awiting ito. So sa unang tanong, anong sinasabi ng kanta tungkol sa relasyon ng isang magulang at anak? Ipinapakita ng kanta na ang magulang at kanyang anak ay nagmamahalan at may malasakit sa isa't isa. So ano naman yung pagsubok na hinaharap ng pamilya sa kanta? So nakakaranas sila ng hirap, kakulangan at hindi pagkakaunawaan. So sabi nga natin paulit-ulit, walang pamilya na perpekto. Lagi na mayroong hamon, may mga suliranin na kinakaharap. Pero ang mahalaga rito, sa huli ay natatagpuan pa rin nila ang isa't isa na magkakaramay at sama-sama nila itong hinaharap nila ito ng buong tapang at may pagmamahal at pag-unawa sa isa't isa. So paano ipinapakita ng magulang ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak batay sa kanta? So sa pamamagitan ng sakripisyo,
paggabay at pagtitiis. So kitang-kita naman natin, hindi ba, na walang hindi kayang harapin, walang hindi kayang malagpasan ng isang magulang para sa kanyang anak. Lahat kayang tiisin para mabigyan ng magandang bukas o magandang buhay ang kanyang anak. Ano ang kahulugan ng pagpapatawad at pag-unawa sa kanta? So mahalaga ito para magkaayos at manatiling nagkakaisa ang isang pamilya. Sabi nga natin, walang problema na hindi nalulutas kapag ito ay pinag-uusapan. So, syempre, kapag medyo mainit ang ulo, hindi maiwasan na nagkakataasan ng boses. Pero kapag ganito, mataas ang emosyon, so, huwag mo nang mag-usap. Diba? Pakalmahin yung inyong kalooban para makapag-isip ng tama. Pakinggan ang panig ng bawat isa at saka mag-usap ng matiwasay, ng may pagmamahal sa isa't isa. Nandun yung openness, willing na buksan ang isipan sa sagot ng bawat isa o sa paliwanag ng bawat isa hanggang sa humantong sa isang maayos na desisyon at mapayapang mapagkasunduan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Bakit mahalaga ang pamilya sa buhay ng isang tao ayon sa kanta? Dahil silang nagbibigay ng suporta, aruga at lakas ng loob. So sabi nga, ang una-una dapat nating maging kakampi ay ang ating yung ating pamilya, hindi ba? So nakakalungkot man, bagamat sabi nga natin hindi perpekto ang lahat ng pamilya, at aminin natin na may mga kabataan na hindi ganito yung kanilang konsepto. Dahil maaring hindi maganda yung kanilang karanasan sa kanilang pamilya, maaring kabaligtaran ng ideal na pamilya na ating pinapaliwanag, o taliwas sa kanilang nararanasan yung ating ipinapaliwanag. So wag natin isara yung konsepto natin ng pamilya bilang kumbaga masaya, nagmamahalan, kasi alam natin sa totoong buhay mayroong hindi ganito ang kanilang dinadanas. At sana dumating yung panahon na kapag sila naman ay nagkaroon ng sariling pamilya, ay ipalasap naman nila sa kanilang magiging anak at sa kanilang magiging future, no, yung pamilya nila sa hinaharap, kung ano ba talaga yung dapat na maging karanasan ng isang bata, halimbawa na katulad nyo, na magkaroon ng isang masaya at isang punong-puno, no, isang pamilya na punong-puno ng pagmamahal, ng pag-unawa, ng malasakit sa isa't isa. So sabi nga, ang pamilya natin ang nagbibigay sa atin ng suporta. Hindi sila yung unang nagda-down sa atin, sila yung nag-aaruga sa atin, kumakalinga, nagmamahal, hindi ba? At hindi sila yung unang tumatatwa sa atin, no? At nagbibigay ng lakas ng loob. Sila yung nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa. Hindi dapat sila ang unang nagdududa sa inyong kakayahan. Okay? So bilang anak, ano ang ibinigay na mensahe sa iyo ng kanta? Dapat pahalagahan, mahalin at pasalamatan natin ang ating mga pamilya. Lalong-lalo na kung sila ay nakasuporta sa lahat ng bagay na iyong nais, lalo na kung ito ay para sa ikabubuti mo. Gayon din, lahat ng iyong pangangailangan ay kanilang naibibigay, nagagawa ng paraan, hindi man lahat ng iyong nais, no? Hindi lahat ng iyong nais ay naibibigay, pero lahat ng iyong pangangailangan ay kanila namang ibinibigay sa inyo. So magkaiba po yun ha, iba yung gusto lang natin sa kailangan natin. Lahat ng mga pangangailangan natin gaya ng pagkain, ng damit, ng tirahan, ng edukasyon ay naibibigay sa atin. Pero yung nais lang natin, ito yung mga halimbawa, yung mga bagay naman na pwede naman nawala. Okay? So, gaya ng mamahaling mga sapatos, mamahaling mga damit, no? O hindi kagaya nung nababalitaan natin ngayon, hindi ba? Na talaga namang matunog na matunog, no? At kailangan, no? Wala namang problema kung ganoon, pero walang problema kung ipinanganak tayo sa isang pamilya na talagang marangya. Pero kung ang gagamiting pera ay pera ng taong bayan, magkaiba na po iyon. So sana dumating yung sa panahon ninyo na wala nang ganitong klaseng pangyayari sa ating lipunan. Na nawa lahat ng pamilyang Pilipino ay nakakakain ng 3 o 5 beses sa isang araw. Lahat ng pamilyang Pilipino ay
masagana, hindi nahihirapan, lalo na sa isyong pangkalusugan, hindi nahihirapang magpagamot dahil walang pera, sapagkat sapat para sa lahat, no, yung at na ipoprovide ng pamahalaan yung benepisyo na dapat na para sa tao at hindi para sa iilan lamang, lalong-lalo na yung naririnig nating balita sa ngayon at talamak na talamak, no, garapal na garapal ang ginagawang korupsyon sa ating lipunan at ang nagsasuffer ay ang mga pamilyang Pilipino. Okay, so ipinapakita ng kanta na ang pamilya ang unang pinagmumulan ng pagmamahal at suporta. Kahit may mga pagsubok at pagkukulang, mananatili at nananatili ang sakripisyo ng magulang at ng pangunawa ng bawat isa. Kaya naman bilang anak, mahalagang pahalagahan at suklian natin ang pagmamahal ng ating pamilya. Para naman sa ating ikalawang araw, so narito yung ating unang kaugnay na paksa, ano ba ang tungkulin at sakripisyo ng magulang o tagapangalaga sa pagpapatibay ng relasyon ng bawat miyembro ng pamilya. So una, no, yung para sa pagproseso ng ating pag-unawa, ang tungkulin at sakripisyo ng mga magulang o tagapangalaga. So, kasi kung wala ng magulang, walang kinagis ng magulang, maaring ang nagpalaki ay lola, lolo, tiyo, tiya o yung malapit na kaibigan ng pamilya. O kung wala naman, ay halimbawa kung ikaw ay nasa bahay ampunan o sa pangangalaga halimbawa ng DSWD o pangangalaga ng mga madre at iba pang mga organisasyon na nangangalaga sa mga kabataan. So sabi dito, tungkulin at sakripisyo ng mga magulang o tagapangalaga sa pagpapatibay ng relasyon sa pamilya ay mahalaga para sa pagpapalakas ng isang suportadong nagmamahal at buo ang pamilya. Narito ang iilang mga tungkulin at sakripisyo. Una, pagpapaunlad ng kasanayan. So ang pagiging magulang ay isang walang katapusang kasanayan. Ang pag-unlad ng isang tao sa aspekto ng kognitibo, sosyo-kultural, pisikal, mental at espiritual ay pinaniniwala ang resulta ng kontribusyon ng mga magulang. So sabi nga natin, unang natututo ang isang bata sa kanyang tahanan. Dito siya unang tinuturuan kung paano magpo at opo. Dito siya tinuturuan kung paano bumigkas, no, ng ABC, magbilang ng 1, 2, 3, at kung maaari ay bumigkas ng ilang mga kataga o salita. So, mulat sa pulpa lang sa pagkapanganak ng isang bata ay nandoon na, no, yung tungkulin at responsibilidad ng kanyang magulang na linangin at paunlarin ang aspetong kognitibo, no, may kinalaman sa pagkatuto ng mga bata, sosyo-kultural, kung paano nakikitungo sa kapwa, yung pisikal, yung pangangalaga sa kanyang katawan, mental at espiritual ito ay nagiging resulta o kontribusyon ng mga magulang. So yung simulang paghubog sa isang bata ay nagmumula sa kanyang pamilya at sinususugan na lamang ito sa paaralan. Ang mga prinsipyong sa pamumuhay at ang kakayahan ng mga magulang ay itinuturing na mahalaga sa pagpapalaki ng isang anak na may maayos na kalusugan sa lahat ng aspetong ito. So, syempre, bilang isang magulang, tungkulin nila na palakihin malusog ang kanilang mga anak. So, pagbibigay ng suporta at gabay. Ang tama at mahalagang papel ng magulang ay maglaan ng suporta at gabay at pagkakataon para sa mga aktibidad o gawain na magpapalakas sa bata upang mapaghandaan ang mga mahalagang tungkulin sa kanilang pag-unlad. Ang pag-aaral at pag-uugali ng isang bata ay pinakamalaki ang impluwensya ng kanilang pamilya dahil ang pamilya ang pangunahing grupo ng bata sa lipunan. Ibig sabihin, sabi nga, paulit-ulit, hindi ba? Kung ano ang ugali na ipinapakita ninyo sa loob ng inyong paaralan, sa inyong mga kaibigan at sa inyong lipunan na ginagalawan, malaki ang kontribusyon nito ng inyong mga magulang. Sinasalamin nito kung paano kayo tinuruan, pinalaki ng inyong mga magulang. 'Di ba? Ngayon, natutuon sa guro, hindi ba, na yung marami ng bawal, alam naman natin 'yan. Pero sana, bilang isang guro, isa rin sa aming mga samo
sa ating mga magulang ay turuan din ang mga bago pa pumasok sa paaralan, ang mga bata ay turuan na ng mga mabubuting asal. Nang sa gayon, hindi na rin ganoon mahirapan sa pagdidisiplina, no, ang guro sa loob ng paaralan. Pero naniniwala ako, walang magulang na hindi nagtuturo ng kabutihang asal sa kanilang mga anak. At syempre, napakaraming salik na pwede nating maikonsidera, no, sa paghubog sa pag-ugali ng mga bata. Kasi maaring sa bahay, hindi naman nagkukulang ang magulang sa pagsisermon o paggabay, pangangaral, pero dahil may mga napapanood ang kabataan, may napapanood ang bata na hindi angkop para sa kanya, ito yung isa sa mga nakaka-impluwensya rin sa kanyang pag-uugali. Ang mga magulang na masaya ay nagpapalaki ng mga masayang anak. So kapag positibo ang magulang, positibo yung pananaw niya sa pagpapalaki ng kanyang anak, nagiging positive din yung kanyang anak, masayahin, masigla. Pero kung halimbawang namulat ang isang bata sa isang tahanan na laging nagmumurahan, laging nagbubulyawan, laging nagbabatuhan, so ganun din ang kanyang magiging ugali. Pagdating niya sa loob ng paaralan, lagi rin siyang nakasinghal, laging nakasigaw, minumura ang kaklase, sapagkat ito yung kanyang nakikita sa loob ng tahanan. Kaya dapat bilang mga magulang, tayo rin ay maging isang mabuting halimbawa sa ating mga anak. Ang pag-unlad ng isang bata ay nagmumula sa kanilang mga magulang. So kailangan bilang magulang susuportahan natin, no? At i-encourage natin yung ating mga anak na mag-aral ng mabuti. Dahil sa huli, ito ay para naman sa kanila. Hindi ito para sa kanino man, pero kung hindi ito ay para sa kanilang ikauunlad sa hinaharap. So walang nakakapagpabago sa katatagan ng pamamaraan sa pagpapalaki ng isang bata. Bilang resulta, ang mga magulang ay naging pangunahing tagapangarap para sa kanilang mga anak. Walang magulang na nangarap na hindi maganda para sa anak. Maliban na lang sa ilang mga iilan at sa anak kakaunti lamang na porsyento o bahagdan ng magulang na nais lamang gamitin ang kanilang anak para sa pansarili nilang kapakinabangan. Okay? Pero 95% halos lahat ng magulang ay ninais na maging matagumpay ang kanilang anak sa hinaharap. Okay. So, walang anumang bagay sa mundo ang nagiging katumbas sa sakripisyo ng pagiging magulang. Lahat ng gawain ng mga magulang para sa kanilang mga anak ay nag-iiwan ng hindi mabuburang bakas sa buhay ng bata. Matatandaan ng bata kung paano mo siya inalagaan tuwing siya ay may sakit. Matatandaan ng bata kung paano mo siya niyakap ng mga panahong takot na takot siya sa kulog at kidlat. Matatandaan ng bata kung paano mo hindi siya iniwanan noong mga panahong mataas ang kanyang lagnat. Matatandaan ng bata yung mga panahong nandoon ka sa kanyang paaralan at pinapalakpakan habang siya ay nagpe-perform sa stage. No? Yun yung mga bagay na nagbibigay ng kumpiyansa at nagpapalakas ng tiwala, nagpapalakas ng loob ng bata at nagbibigay sa kanya ng tiwala sa kanyang sarili. At hindi siya mai-insecure dahil busog na busog siya sa pagmamahal at pagkalinga ng kanyang mga magulang. Ang isang bata na patuloy na nakakaranas ng maayos na pagpapalaki ay magpapatuloy sa pag-unlad sa buong buhay niya. At ganito rin ang kanyang gagawin o mas higit pa kapag siya naman ay bumuo na ng kanyang sariling pamilya. Pagbibigay ng magandang pamumuhay. Ang edukasyon ay isa sa mga pangunahing bahagi sa pag-unlad ng isang bata. Ang isang magandang edukasyon ay magbibigay ng magandang karera sa isang tao at sa gayon ay makapagsilbi sa lipunan at ibalik ang mga biyaya nito. Mahalaga na malaman kung paano nakakaapekto ang mga magulang sa buhay ng kanilang mga anak at kung paano nila ginagampanan ang mahalagang papel sa pisikal, mental, pinansyal, emosyonal at profesional na pag-unlad ng bata. Kapag tayo ay naging modelo, halimbawa kayo ay isang guro o kaya naman doktor, abogado, pulis, bombero at iba pa mga profesional, na-impluwensyahan ito yung ating mga anak. Na 'di ba tayo nagiging una na idol nila.
na gusto nila paglaki nila katulad sila ng kanilang nanay o ng kanilang tatay. So isang mahalagang pamana natin sa ating mga anak ay ang edukasyon. So ito yung tanging magiging sandata nila, bukod tangi na lamang, maliban na lamang kung ipinanganak sila na talagang marangya. Kagaya nung ating mga tinatawag na mga nepo babies. Hindi ba? Kung sila ay ipinanganak na nakahiga na sa salapi, ay siguro pwedeng hindi na mag-aral, Pero kung tayo ay lumaki sa karaniwang pamilyang Pilipino na nagbabanat ng buto para mabuhay, na lumalaban ng patas sa buhay, sa kabila ng hindi magagandang pangyayari sa lipunan, ay edukasyon yung mahalaga nating maibigay sa ating mga anak. Edukasyon nang sa gayon pag sila naman ay tumungtong sa tamang edad, maging matalino sila sa pagpili sa mga susunod na leader ng bayan. Hindi maging bulag at hindi nagbubulag-bulagan sa mga ganitong klase ng politiko na ating nakikita sa kasalukuyan. At hindi natin masisisi yung ilan nating kababayan na umaalis ng bansa at mas pinipiling manilbihan sa ibang bansa dahil ngayon nakikita na natin na yung ating pinaghihirapan ay napupunta lamang sa bulsa ng iilang pamilya. Okay, para sa ating gawain, sa pamamagitan ng mapa ng kaalaman, sagutin ang tanong, ano ang mga tungkulin ng iyong mga magulang o tagapangalaga upang mapatibay ang relasyon ng bawat membro ng iyong pamilya. So narito yung ating mapa. Ano ba yung tungkulin ng magulang ko or tungkulin ng tagapangalaga ko para sa pamilya ko? Sunod naman ay surinawa. So pagsusuri na may kasamang pag-unawa. So sagutin ang sumusunod na tanong. Sa bawat sakripisyong ibinibigay sa iyo ng iyong magulang o tagapangalaga, paano mo ito sinusuklian? So mag-aral tayo ng mabuti. Huwag tayong sumagot sa ating mga magulang. Laging gumamit ng po at opo. Huwag sumigaw. Huwag silang sigawan. Sapagkat buong araw na silang pagod sa pagkayod para kayo ay may pangbaon kinabukasan. So ang gawin natin, yakap, halikan natin ang ating magulang, igalang, huwag sumagot-sagot ng pabalang at mag-aral ng mabuti. Sa iyong palagay, bakit ito ginagawa ng iyong mga magulang? So syempre, lahat ng magulang ay gumagawa ng paraan na tama at legal para sa ikabubuti at sa pag-unlad ng buhay ng kanilang mga anak. So syempre, lahat ng magulang pangarap na hanggat maaari, hindi na magtrabaho pa yung kanilang anak para lang mabuhay. Bagkus, hindi magtrabaho pero mag-manage na lang. Magpatakbo na lang ng kanilang negosyo. So mas maganda yon kaysa sa kumayod at napupunta lang sa wala yung pinagpapaguran. So ayan. So ito yung mga sakripisyo. Ilagay dito ano yung sakripisyo ng aking magulang o tagapangalaga at paano mo ito susuklian. Okay, para sa ating ikatlong araw, so meron tayong, narito yung ating kaugnay na paksa, ikalawang kaugnay na paksa. So sabi dito, pansariling pagpapahayag ng pagmamahal sa mga magulang o tagapangalaga. Ang mga pansariling pagpapahayag ng pagmamahal ay nagpapakita ng malasakit, respeto, at pagpapahalaga sa mga magulang o tagapangalaga na nagpapalakas ng ugnayan at samahan sa loob ng pamilya. So narito ang iilan sa mga ito. Una, pisikal na pakikipag-ugnayan. Bukod sa halik at yakap, ipinapakita ng mga bata ang kanilang pagmamahal sa magulang at tagapangalaga sa pamamagitan ng pagpapahid ng kanilang luha. Okay. Paghawak sa kamay at pag-upo sa kanilang mga tuhod, humihingi sila ng pag-angat, nagpapakatga at nagpapahinga ng kanilang ulo sa balikat. Walang mas malaking tiwala kaysa sa tiwala ng isang bata sa kanilang magulang. Ang pisikal na pakikipag-ugnayan ay isa sa mga paraan ng bata upang ipakita ang kanilang pagmamahal at tiwala sa kanilang magulang. B. Mga maliliit na handog.
Ang mga bata ang mahilig mamitas ng mga bulaklak at maghanap ng mga maliliit na bato at bunga sa hardin upang ibigay bilang regalo sa mga minamahal. Nagbibigay rin sila ng isang mapagmahal na guhit o obra ng pintura, mga painting o mga drawing. Mga magagandang salita. May kaunting pagkakaiba sa tinig ng anak kapag sinasabi ang salitang mami o nanay o tatay o ama na para lamang sa magulang. Ito ay nagpapadama ng higit pang pagmamahal kaysa sa simpleng mahal kita o gusto kita. Kasama rin sa nakakatuwang mga pahayag ay ikaw ang pinakamamahal kong kaibigan at ikaw ang paborito ko. Okay, so oras ng magkasama. Kapag naghahanap ng pansin ang mga bata sa mga magulang, ito ay tanda ng kanilang pagmamahal at pagnanais na damdamin na mahalaga ang kanilang mga magulang sa kanila. Sunod, pagtulong sa mga gawaing bahay. Ang pagtulong ng mga anak sa gawaing bahay tulad ng pagluluto at paglilinis at pag-aalaga sa mga kapatid ay isang paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal at pagpapamala sa mga pagsisikap ng mga magulang. Pagpapakita ng paggalang, ito ay maaaring maipakita sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang po at opo, pagbibigay ng konsiderasyon sa kanilang mga opinyon at desisyon, at pagkilala sa kanilang mga kontribusyon sa buhay ng pamilya. Okay, so para sa ating gawain, okay, so mahal mo, ipakita mo. Sa unang hanay, suriin ang larawan at batay sa mga larawan, sagutin kung ito ba'y ginagawa mo sa iyong mga magulang o hindi. At sa ikatlong hanay, ipaliwanag ang iyong kasagutan. Para sa susunod na gawain, slogan, talas ng wika, mensaheng mabisa. Ang slogan ay isang maikli at madalas na catchy na pahayag o pangungusap na naglalaman ng mensahe o layunin. Gumawa ng isang slogan na naayon sa temang pansariling pagpapahayag ng pagmamahal sa mga magulang o tagapangalaga. Maaring hatiin ang klase sa 3 o 4 na pangkat. So maaari itong gawing pangkatang gawain at maaari din namang pang-isahang gawain. So para sa ating ika-4 na araw, so surinawa, ano ang mga bagong kaalaman ang natutuhan mo sa paksang ito? At bakit kinakailangan nating ipakita ang ating pagmamahal sa ating mga magulang at mga mahal sa buhay? So dahil mahal ko, uunawain ko. Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon sa inyong pamilya at paano mo maipapakita ang iyong pagmamahal sa iyong mga magulang o tagapangalaga. Okay, sa oras na sila ay pagod, paano mo ipinapakita ang iyong pagmamahal? Sa oras na kapos kami sa pera o kapos kami ng pera, so hindi may iwasan, hindi ba? Sa mga panahon na kulang ang aming pagkain sa hapagkainan. Sa mga pagkakataon na sila ay galit. Sa mga panahon na sila ay may karamdaman. At para sa inyong pagsusulit, okay, enumerasyon. Ano-ano ang 3 tungkulin ng mga magulang o tagapangalaga at 2 paraan na nagpapahayag o pagpapahayag ng pagmamahal sa magulang o tagapangalaga. Letter B, tama o mali. So bilugan ang titik T kung tama at M kung mali. At narito na ang ating kasagutan para sa ating pagsusulit. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa
GMRC para sa ikalawang linggo ng ating quarter 2. Maraming salamat at laging tandaan na ipakita ang pagmamahal sa ating mga magulang at tagapangalaga. Ako si Teacher Aisa, maraming salamat at hanggang sa susunod na aralin. Paalam!